Kayo ang kumadron ng nagpaanak kay Carmen, Manang Cecil? Oo. Dayo lang ho si Carmen sa amin sa pabiyak. Sa sandaling panahon ho na magkakilala kami ni Carmen, wala naman ho siyang nabanggit sa akin na kamag-anak niya. Hindi ho siya kasi pala kaibigan. Hindi nga ho yan lumalabas ng bahay. Napaka-misteryosa po ng babaeng yun. May idea kayo kung saan siya lumipat nung umalis sa lugar niyo? Nung minsan ho, nagtanong siya sa akin kung may kilala ako sa Guimaras. Sabi niya kasi kailangan na daw niyang lumipat ng tirahan kahit na hindi pa gaano bumabalik yung lakas niya. Para ho siyang may tinatakasan. Hinala nga ho naming magkakapit bahay. Baka ho siya may kaaway na pinagtataguan. Huling beses ko na nakita si Carmen, kausap po niya yung anak niyang sanggol. Ewan ko ba? Parang nabinat yata si Carmen. Kasi humihingi ho siya ng tawad sa anak niya. Kasi ipapaampon na daw po niya. Iyak na iyak ko si Carmen. Hindi naman ho ako nang himasok kasi inisip ko na baka hindi naman gagawin ni Carmen yun. Imposible. Mabait si Carmen. Yun nga lang, malihim. Talagang malihim dahil manloloko. Emil, samahan mo muna sa labas si Manang Cecil. Sige na po, Manang. Sige po. Sus, Ginoo. Hanggang kailan ka mahihibang sa paghahanap sa nawawala mong anak, ha, Greg? For all we know, mapupunta lang to sa wala. Hindi nga kayo sigurado kung yan talaga yung anak mo sa picture na yan, eh. Mamita, hindi mo na makakagaw sa akin konting pag-asang meron ako, Mamita. Pinaglayo mo kami ni Carmen. Pinaniwala mo akong may iba siyang lalaki. Dahil nung 23 taong kung hindi nakapiling ang anak. Kung tutuusin, kasalanan mo kung bakit kami nagkahiwalay. Ayun, hindi mo na ako pigilan. Nahanapin yung anak ko. Anak ko na apo mo. Apo mo, pinag-uusapan natin dito. Dugo at laman mo, Mamita. Ganyan na ba katigas ang puso mo sa kanya? Kung hindi ka nakonsensya sa ginawa mo kay Carmen, dun man lang sa apo mo na inosente. Pagkaroon ka ng puso.